Pinakinggan niyo yung dasal ko na magkita tayo ulit. I'm sorry, I just find it weird. Alfred? Saan yung bata? Ha? Saan yung anak ko? Stanley! Sabi na kami sa'yo ni Dirty! Tigilin niyo na si Junior! Bugay mo na lang ako kahit pamatay ako. Di mo makuha sa akin mag-ina ko. Hindi mo sila pag-aari. Akin sila! Sir Alfred, Sir Alfred! Ano? Sandali. Ba't ang ingay dyan? Ano ba nangyari? Pinasok po tayo ng mga lalaki. Yung pangalan po ng leader nila, si Sandy. Pinipilit po nilang kunin si Dirty kay Ma'am Rachel. Ano? Hachi! Hachi! Bitawan niyo mag yan! Traidor ka, Phoebe. Tinaidor mo ako. Talaga bang hihintayin mo pa na mamatay ka dahil sa wala kang kwentang pinsan, ha? Kung ako na lang kasi yung pinili mo, hindi ka naman magkakaganyan eh. Si Rachel. Nasa labas po, bumibili ng gamot. Eh kaya naman nagkaganito ang anak ko nang dahil sa kanya eh. Nakuha niya pang umalis kahit na ganito ang kalagayan ng anak ko. This isn't the right time or place para pagtalunan natin. Nakita mo na yung anak mo, di ba? Hahanapin ko naman yung anak ko. Maganda ang first result ng test mo, IV. Malaki ng improvement mo kaysa dati nang nandito ka pa. Salamat naman. Mami? Dito na ako. Mami, ngayon nandito ka na. Hindi na ako papayag na bumalik ka pa doon sa ospital na yun. No need, Rachel. Nanggaling na kami doon kanina at napatunayan na magaling ng mami mo. Wala tayong problema. Meron pa po. Hindi si Alfred ang daddy mo. I'm sorry kung pati ikaw napaniwala ko noon. Ako nga si Nelson Solano. Ang dati mong boyfriend na nakakala mo na namatay. At anak ko si Rachel. Junior, hindi ka pwedeng umalis. Hindi pa na pag-usapan na natin to. Kung nasan yung mag-ina ko, nandun ako. Gusto ko akong personal na mag-alaga sa'yo. Ako ang nanay mo eh. Kaya hindi ka pwedeng umalis. Payagan mo na sila tumira kala Ivy. Ako na nakikiusap sa'yo. Ano, para pag nandun na sila, ikaw naman ang susunod. Pagkatapos babalikan mo na si Ivy? Ganon! Hindi mo ako tatantanan sa kakaganyan mo. Talagang iiwan kita. Doon ako titira kala Ivy kasama ng pamilya ko. Huwag mo ko iwan. Nakikiusap ako sa'yo. Iba ang pangalan nasa marriage certificate ninyo. Kaya pwedeng-pwedeng mapawalang visa ang kasal ninyo. Kare, ito ang tanong. Sino ba talagang mahal mo? Si Ivy o si Laura? Yan ang magpapatunay na wala akong sakit. Ikaw ang papalit sa akin sa ospital ng mga baliw dahil nababaliw ka na. Bahay ko rin to at nasa pangalan ko na Lucky Dragon Star. Pwes, ngayong nandito na ako, i-reverse lang naman ng korte ang desisyon nila dahil nagbalik na ako at ako ang legal na tagapagmana ng kumpanya. Charlie, what's wrong with you? Bakit ka nag-impake ng mga gamit natin? Dahil wala na tayong dahilan para manatili pa dito. Tsaka mabuti na rin to para matahimik na tayo lahat. Aba, at kailan ka nagkaroon ng karapatan na magdesisyon na hindi ako kinukonsulta? Dahil ako lang naman ang asawa mo, Cynthia. Ang padre de pamilya ng pamilyang to, kaya ako ang magdidesisyon. Tsaka, iba na ngayon, Cynthia. Dahil sa mga pinaggagawa mo, natuto na ako. Hindi na ako ang dating Charlie na sunod-sunuran lang sa'yo. Kaya magmula ngayon, ikaw na ang susunod sa mga desisyon ko. Phoebe, puno na isang maleta. Tapusin mo na yung iba. Mami, hindi naman pwedeng basta na lang ganito. Do something about it. Hindi natin alam kung bukas, pagpasok ko sa opisina, may naghihintay pang trabaho sa akin. Don't worry, Phoebe. Akong bahala. Gagawa akong paraan. Kaya pa natin papagsakin ang Ivy na yan. Promise. Ma'am, ito po yung kopya nyo. Sandali lang po, Salamat. Valderrama, piyansado na kayo. Sige na. Alright. So, is that what you get for loving that girl? Ang makulong ka, Santi?
Mom, it's not her fault. Don't mind her. It's Phoebe. Siya yung may kasalanan nito. Tinraidor niya ako. Sorry, Mom. Cynthia, tama nga ang sinabi ni Phoebe address sa akin. Dito ka nga pala nakatira. In fairness ha, ang ganda ng bahay mo. Hindi mo ba ako papapasukin? At ba't naman kailangan papasukin kita dito sa loob ng bahay ko? Well, dahil tulad mo, kaaway ko din ang ingrata kong kapatid. At kung magtutulungan tayo, mas madali natin siya mapapabagsak. Diba? O ano? Papapasukin mo ba ako? Magjo-joint forces ba tayo o nganga ka lang dyan? Hindi bagay sa'yo nakanganga. Santi? Tinraidor mo ako. Bitawan mo ko, Santi. Hindi kita tinraitor. Ginawa ko lang yun para makuha mo ulit si Rachel at ang anak mo. Mas ano ibig mo sabihin, ha? Bitawan mo ko. What do you mean? Ginawa ko lang yun para bumango ulit ang pangalan ko sa kanila. That way, magiging access mo pa rin ako. Okay? Malalaman mo pa rin kung ano nangyayari sa kanila dahil sa akin. Makapag-isip pa tayo much better plan para makuha mo ulit si Rachel at ang anak mo. Okay, so anong mas better plan to? Well, Barilin mo si Ivy. Patayin mo siya. Hindi ko kayang gawin yun. Hindi ako mamamatay tao. Eh, hindi. Ang mamamatay tao, madaming pinapatay. Ikaw, isa lang. Isa lang ang papatayin mo. At kung hindi mo gawin yan, si Ivy, unti-unti ka niyang papatayin. O, agawin niya asawa mo. Magiging mahirap ka. Tapos babalik ka sa pagtitinda. O tapos ano pagkatapos yan, magugutom ka. Mamamatay ka sa gutom. Mamamatay kang nakanganga. Oh, ay nako. At ang pinakamasama dyan, habang naghihingalo ka, pinagtatawanan ka ni Ivy dahil siya pa rin ang nanalo sa huli. Gusto mo ba yun? Oh. Alam mo na to, ha? Alam mo nang gagawin mo. Iiwan ko to dito. No, Cynthia, hindi. Ayoko. Sige na. Bye-bye. Bye-bye. Cynthia, kunin mo to. Yaya, ay, pasok mo na sa loob si 30. Nakamugi, pero punasan mo muna. Sandali pa. Huwag mo siyang bebe. Guard! 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 Bilisan niyo, guard!
Babalikan ko na siya! Tigil! Sarado niyo na yung pinto! Ilock niyo mabuti yan, ha? Yeah, sumunod ka na. Sarado niyo yung gate! Hindi ka talaga mamatay-matay, ano? Pasakit ka talaga sa buhay ko katulad ng anak mo. Pero ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka na. Laura. Jun, Anong ginagawa ni Phoebe dito? Jun, huwag mo nang paalisin si Achi. Kakampi na natin siya. Pinagtangkaan din siya ni Santi. Tama siya, Jun. Hindi kasi matanggap ni Santi na ako yung nagdiin sa kanya para mahuli siya ng mga pulis. Taga, ano ka pinagtangkaan sa ate? Kanina sa office, sumugod siya, muntik niya na ang patayin. Buti na lang pumunta agad yung guard para sumaklolo. Ha? Jun, nakalaya na si Santi. Nakapagpiyansa na siya. Kanina nga bumalik siya dito eh. Balak niyang kuhanin na naman si 3D. Sira ulo talaga yung Santi rin. Kahit kailan talaga hindi siya titigil, no? Jun, natatakot ako eh. Paano kung bumalik na lang siya dito ulit tas kuhanin niya sa atin si 3D? Jun, umalis na tayo. Lumayo na tayo. Maghanap tayo ng lugar na hindi tayo mahanap ni Santi. Baliw na kung baliw, ha? Pero sasabuyan din kita. Kung ano yung ginawa mo pagpapapangit sa akin nung araw, papapangitin din kita ngayon. Laura, wag! Baka ka na, ha? Laura, wag! Baka ka na, ha? Yaya, dito muna matutulog si 3D, ha? Ay, sige po, kuya. Sige. Sige. Tawag mo na si 3D, ha? Matutulog na. Hindi, Jun. Hindi ko bibitawan ng anak ko para siguradong walang makakuha sa kanyang kahit sino magtangkang kuhanin siya. Mahal na naman si Santi dito, eh. Tsaka nasa kwarto natin tayo. Jun, umalis na tayo dito. Maghanap tayo ng ibang lugar. Doon sa hindi tayo mahanap ni Santi. Sige, mahal. Kung yun yung gusto mo. Kung yun yung magpapatayin, magsawa. Diyos ko, Laura, ano ka ba naman? Tingnan mo nga ang ginagawa mo. Diyos ko, kung paano ka? O kung makapano ka? Laura! Ano ba nangyayari dito, Francesca? Ay, Diyos ko. Grabe itong asawa mo, ha? Hindi ko kinakaya. Eh, paano si
sinugod ba naman si Ivy doon sa Lucky Dragon Star at pinagtangkaang barilin? Ay, hindi nagkagulo doon. Buti na lang ayan, nahimasmasan. Pero Diyos ko ha, paano kung may nangyari sa kanya o kung may anumang nangyari doon, di ba? Diyos ko, hindi ko kinakaya yung mga pinagagawa ng asawa mo. Laura, totoo ba to? Laura! Totoo ba to? Oo. Totoo, Alfred. Dahil hindi pwedeng dalawa kami sa buhay mo. Hindi pwedeng ganito. You're crazy, alam mo? Siguro nga. Siguro nga nababaliw na ako. Ngayon, Alfred, mamili ka sa aming dalawa ni Ivy. Si Ivy o ako? Nanay mo na yata yung may tililing sa utak eh. Hindi ko akalain na kaya niyang gawin yung kay Ma'am Ivy. Mabuti na lang, may nakalimutan ako sa opisina kaya bumalik ako. Kung hindi, malamang napatay na niya si Ma'am o kaya nasabuyan na ng asido sa mukha. Eh, gusto ko na nga isumbong sa mga pulis eh. Kaso pinipigilan ako nito si Ma'am. Ayoko na kasi ng gulo, lalo na't nanay ni Junior yun. Maraming salamat, ha. Mami, natatakot ako para sa'yo eh. Paano kung anong gawin sa'yo ni Nanay Laura? Rachel, huwag kang matakot. Walang masamang mangyayari sa akin. May awan Diyos. Saan ba na to? Hindi ko na kinakain ginagawa ni nanay. I'm sorry, Mommy, but you failed to deliver. What? Palpak ang plano mo. Hindi na baril ni Aling Laura si Tita Ivy. Kakakausap ko lang kay Rachel. Ay, naku. Napakatanga talaga ng muchachang yan. Eh, pagtinda lang yata ng isda at paggawa ng sardinas, ang alam lang niyang gawin hanggang ngayon. Paano ba naman kasi? Ang hirap-hirap ng pinapagawa mo sa kanya, Mami. Kahit ako, hindi ko magagawa yun ng tama eh. Masyadong dark. Kaya pwede ba, mag-concentrate ka na lang sa mga gray plans mo? Mag-focus ka na lang sa pag-push sa kanya na huwag pumayag na mapunta ang daddy ni Rachel kay Tita Ivy. As simple as that, Mommy. Please. No. I want fast results, Phoebe. Dapat mamatay na lang si Ivy para mailipat na sa akin ang mana niya. Mababalik na rin sa atin ang kumpanya. Talagang kaya mong ipapatay ang sarili mong kapatid, no, Mami? Eh, bakit ba? Eh, di naman niya ako tinuring na kapatid. Tapos si Papa, never naman niya ako tinuring na anak. Ang tingin nga niya sa akin, eh, parang bobong empleyado na madali lang i-fire. Tingnan natin kung sino sa huli ang mawawala at matitira. Dito, Alfred. Bakit may dalang bag? Saan kayo pupunta? Doon muna sa bahay sa Quezon City. Hindi ko na kayang ginagawa ng nanay mo. I mean, she's getting worse. Lumala pa sa dati. Alam niyo rin ho pala yung ginawa ni nanay kay Mami Ivy. Yeah. Sige. Alfred! Alfred, nakikiusap ako sa'yo. Huwag mo akong iwan. Pwede pa nating pag-usapan ito. Huwag mo akong iwan. Laura, ito ang solusyon sa problema natin. Bigyan mo ko ng pagkakataon makapag-isip. Huwag kang mag-alala. Pagbalik ko, bibigay ko sa iyo yung sagot ko sa tanong mo. Kung sino sa inyong dalawa ni Ivy pipiliin ko. Ay, ayaw na umalis na dito, Alfred. Anak, hindi kaya pakaparaan lang ngayon.
Paraan lang niyo yun na para bumalik kay Ivy. Nay, bakit ba niya lagi nasa utak mga... Ano masyado ako nagpapakain sa selos mo? Hindi yan sapat na dahilan para pagtakaan mo yung buhay ni Mami Ivy. Dahil inagaw niya si Alfred sa akin. Naitignan mo ba yun? Ngayon ba talaga yung dahilan mo? Matanong nga kita, mahal mo ba talaga si Tito Alfred? Nung nasasaktan yung pride mo, dahil yung mortal mong kaaway yung kaagaw mo sa kanya. Mapunta na siya sa iba. Pero wag lang kay Ivy. Sinira niya ang buhay ko. Kaya kumukulo ang dugo ko sa babaeng yun. Ngayon may isa pang nadagdag ng bibwisit sa buhay ko. Yung buwisit na asawa mo. Inagaw na ni Ivy si Alfred sa akin, anak. Ngayon pati si Rachel. Inagaw ka na rin sa akin. Anak, huwag mo ako iwan. Nalalayo ko sa inyo si Rachel. Nalayo kami dalawa kasama ng anak ko. Huwag niyo akong iwan. May sawang-sawa na kami sa akin yun ni Tita Ivy. Na hindi na natatapos eh. Alam niyo, hindi talaga ititigil hanggat di kayo nagkakamatayan eh. Bahala kayo dyan. Junior, wag mo akong iwan. Kailangan ba talagang umalis kayo dito? Eh kung si Santi Valderrama lang ang dahilan, gusto niyo akong makiusap sa kanya at sabihin tigilan na kayo. Mami, walang makakapigil kay Santi kahit ikaw pa. Malaw. Bakit ba? Hindi pa ba malinaw sa kanya na ayaw mo siyang pakasalan? Ano pa bang kailangan ng lalaki niya sa inyo? Si Ferdy po. Si Ferdy? At ano naman ang kinalaman ng apo ko doon sa kanya? Siya po yung totoong tatay ni Ferdy. What? Saan kayo pupunta? Rachel, ilang hiya ka, Dali Jun. na, pasok na kayo! Pumunta na rin mag-in ako. Alfred, si Rachel at saka si Jun hinahabol ni Santi Valderrama. Hindi niyo matatakasan. Hindi. Hintayin mo muna yung go signal ko bago ka kumilos. Hintayin mo muna kasi mapaikot ko yung dalawa, di ba? Si Achi. Siya yung nagmamanipulate kay Santi para sirain niya yung pamilya natin. Phoebe, totoo ba to? Lalaban na ako ng sabayan kay Rachel. By hook or by crook. Sa akin mapupunta si June. Tandaan mo yan. Parang gusto ko na rin ipaubaya si Alfred sa kapatid mo. Total silang dalawa naman ang tunay na magkasintahan eh. May anak na sila ni Ivy, pero hindi sila kasal. So, may habol ka pa. Sooner or later, pare, kailangan mo nang mamili kay Ivy at saka kay Laura. Pasa, ikatatahimik namin lahat. Alfred! Alfred! Tulong! Alfred! Alfred! Alfred!